Magandang araw. Ako si Doktor. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw nang hindi nila namamalayan ang tunay na epekto nito sa katawan. Matagal na pag-upo, 8 oras o higit pa bawat araw. Para sa marami, normal lang ito. Para sa katawan mo, ito ay tahimik na problema. Simulan natin sa simple. Ang katawan ng tao ay hindi ginawa para manatiling nakaupo ng matagal. Ito ay ginawa para gumalaw. Kapag ikaw ay nakaupo ng maraming oras, maraming sistema sa loob ng katawan ang nagsisimulang bumagal. Hindi ito agad nararamdaman, pero nagsisimula na ang pagbabago. Unang naaapektuhan ang muscles. Kapag nakaupo ka ng matagal, ang muscles sa balakang at hita ay naninigas. Ang glute muscles ay humihina dahil hindi sila ginagamit. Kapag humina ang mga muscles na ito, mas napupunta ang trabaho sa lower back. Kaya maraming tao ang nakakaranas ng pananakit ng likod kahit hindi naman sila nagbubuhat. Kasunod nito ang posture. Kapag matagal kang nakaupo, madalas ay naka-slouch ka, nakayuko ang balikat, nakausli ang ulo. Ang bigat ng ulo ay napupunta sa leeg at upper back. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng neck pain, shoulder pain, at tension headaches. Hindi ito dahil sa edad, dahil ito sa posisyon. Ngayon pag-usapan natin ang circulation. Kapag nakaupo ka ng matagal, bumabagal ang daloy ng dugo, lalo na sa mga binti. Ang muscles ng paa ay tumutulong mag-pump ng dugo pabalik sa puso. Kapag hindi sila gumagalaw, mas nahihirapan ang dugo umakyat. Ito ang dahilan kung bakit namamaga ang paa ng ilan at bakit mas mataas ang risk ng blood clots kapag sobrang tagal ng upo. Pagdating sa puso, may epekto rin ito. Ang matagal na pag-upo ay konektado sa mas mataas na risk ng heart disease. Kapag kulang sa galaw, bumababa ang good cholesterol at tumataas ang bad cholesterol sa paglipas ng panahon. Mas nagiging stiff din ang blood vessels. Hindi ito agad nararamdaman, pero unti-unting nangyayari. Ngayon pag-usapan natin ang blood sugar. Kapag nakaupo ka ng matagal, bumababa ang kakayahan ng muscles na gumamit ng glucose. Ibig sabihin, mas tumataas ang blood sugar kahit pareho lang ang kinakain mo. Ito ang dahilan kung bakit ang matagal na pag-upo ay konektado sa insulin resistance at diabetes. Kahit nag-exercise ka sa umaga, kung buong araw kang nakaupo, may epekto pa rin ito. Pagdating sa timbang, maraming tao ang nagtataka kung bakit tumataba sila kahit hindi naman sobra ang kain. Ang matagal na pag-upo ay nagpapababa ng calorie burn. Mas mabagal ang metabolism. Ang katawan ay nasa energy saving mode. Sa paglipas ng panahon, mas madali mag-store ng taba, lalo na sa tiyan. Ngayon pag-usapan natin ang utak. Kapag kulang sa galaw, bumabagal din ang blood flow sa utak. Ito ay maaaring magdulot ng brain fog, antok at kawalan ng focus. Kaya maraming tao ang inaantok sa hapon. Hindi dahil tamad sila, dahil kulang sa galaw ang katawan at utak. May epekto rin ito sa mood. Ang kakulangan sa galaw ay konektado sa mas mataas na risk ng stress, anxiety at low mood. Kapag gumagalaw ka, naglalabas ang katawan ng endorphins na nagpapaganda ng pakiramdam. Kapag nakaupo ka lang buong araw, mas kaunti ang hormones na ito. Ngayon, linawin natin ang isang maling paniniwala. Hindi sapat na mag-exercise ka lang ng 30 minuto kung ang natitirang oras ng araw ay nakaupo ka. Ang katawan ay hindi nagkakansela ng epekto ng 8 oras na upo dahil lang sa maikling workout. Kailangan ng regular na galaw sa buong araw. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ilang oras ka bang nakaupo araw-araw? Sa trabaho, sa sasakyan, sa harap ng TV, sa cellphone. Kapag pinagsama-sama mo ito, minsan lampas 10 oras na pala. Ano ang solusyon? Hindi mo kailangang mag-gym buong araw. Kailangan mo lang gumalaw ng madalas. Tumayo kada 30 minuto.
Maglakad ng 2 hanggang 5 minuto. I-stretch ang likod at balikat, gumalaw ng paa at binti. Kung may trabaho ka sa desk, ayusin ang upuan at mesa. Iayos ang monitor sa eye level. Ilapat ang paa sa sahig. Panatilihing tuwid ang likod. Ang maliit na adjustments ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon. Kung maaari, maglakad habang may tawag. Gumamit ng hagdan. Bumangon habang nag-iisip. Hindi ito tungkol sa pagiging athletic. Ito ay tungkol sa pag-alala sa katawan mo. Ang katawan mo ay hindi masisira sa isang araw ng pag-upo. Pero kapag araw-araw mo itong ginagawa sa loob ng maraming taon, doon nagsisimula ang problema, tahimik, mabagal. Pero totoo, ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung ikaw ay may kondisyon sa puso, dugo o kasukasuan, kumonsulta sa healthcare professional bago gumawa ng pagbabago. Salamat sa panunood. Alagaan ang katawan. Gumalaw araw-araw.